Ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay ganun din naman tayo sa sanlibutan ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita, kahit yung nalangin. O Lord, salamat sa mensahe na aming pagbubulayan ngayong umaga. Aming dalangin na kami ay pangunahan ninyo. At ang inyong lingkod din ay bigyan nyo ng pananalita upang malinaw na maipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo, ang mensahe ng teksto na aming pag-aaralan patungkol sa kaganapan o pagiging ganap ng pag-ibig. At tulungan niyo po ang mga kaibigan namin at mga kapatiran namin na makikinig upang kailang maunawaan ang kahalagahan nito sa kanilang pagdakad sa mundong ito. O Diyos, kayo po nawa ang mapapurihan at ang banal na Espiritu ay malukod upang gamitin ang mensaheng ito na iligtas ang mga wala pa sa inyo. Salamat po Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito po sa ating teksto, ito yung itawag natin na final segment ng main body ng passage na kung saan mula sa verse 7, di ba verse 7 ng chapter 4, sinimulan doon yung exhortation ni Juan na mag-ibigan kayo sa isa't isa. So ito yung final segment na kung saan ito yung bumalik doon sa notion ng pag-ibig na pinasakdal. Okay? Sa verse 12, binanggit doon yung sakdal na pag-ibig. Sabi dito, verse 12, walang nakakita kailanman sa Diyos kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay naging sakdal sa atin. So dito, bumalik si Juan sa verse 17 and 18 doon sa notion na iyon na ang pag-ibig ay ginawang ganap or pinasakdal. At habang kinokonekta ni Juan ito doon sa tema sa verse 12b na ating binasa, ito din ay, ang verse na ito ay kumokonect din doon sa passage sa chapter 3, 19 to 24, kung saan binibigyan ng diin ni Juan yung katuruan ng assurance ng mga believers ay merong katiyakan sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Now, dito sa verse 17, nung sinabi ni Juan na dito'y naging ganap. So, yung tutukoy na dito, ito'y tumutukoy dun sa mga naunang topic na kung saan yung katuruan patungkol sa pag-ibig sa bawat isa. Okay? Kaya nung sinabi ni Juan na dito'y naging ganap ang pag-ibig, tumutukoy ito primarily sa pag-ibig ng Diyos na naipamalas sa ating Panginoon sa Kristo na dumadali doon sa pag-ibigan ng mga kapatiran. At dito sa verse 17, merong word na ginamit si Juan na nakita natin sa verse 12, yung salitang naging ganap or naging sakdal. Diba? Sa verse 17, dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin. At inulit yun sa verse 18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. At sa pinakadulo din ng verse 18, binanggit din, nagiging sakdal sa pag-ibig. So, ano ibig sabihin itong sakdal or nagiging ganap? Ibig din sabihin, hindi perfect ang pag-ibig ng Diyos. Now, tingnan natin sa mga pag-aaral, sa mga paano ginamit ni Juan ang salitang ito at sa New Testament. Na yung salita na perfected ay meron ding interpretation or salin na accomplished. Na kung saan ito ay naging ganap sa taong ito, or sa believers, naging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagpapamalas ng pag-ibig sa mga kapatiran. Okay? So, hindi ibig sabihin nito na ang pag-ibig ng Diyos ay incomplete or imperfect. Ito ay may kinalaman doon sa katuparan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga sinabi, di ba, sa verse 7,
ditoy. Ito yung tumutukoy unang-una sa pag-ibig sa kapatiran. So, sa paggagamit ng salitang sa Griego, yung perfect, sakdal, or ganap, or meaning din minsan to accomplish or to reach a goal. Be fulfilled, be completed, be made perfect. Kaya nga sa King James Version ang ginamit doon, love made perfect. Sa ibang mga salin naman, yung sakdal ay isinalin bilang fully grown. Okay, naging ganap sa mga believer. Yung word doon sa verse 18 na sakdal, noun form yun, unang ginamit sa Matthew 5:48. Related sa tanong ni Sister Ruby kanina, na be ye perfect as your heavenly Father is perfect. So, yung perfection doon ay hindi tumutukoy sa as in flawlessly, divine perfection. Kundi sa pagiging mature in love, pagiging mature bilang mananampalataya. Kaya nga sa unang paggagamit ni Juan nung pandiwa nito, sa chapter 2, verse 5, sinabi doon na yung mga nagsasagawa ng salita ng Diyos, ay yung pag-ibig ng Diyos ay naganap sa kanila. Ibig sabihin, yung goal ng pag-ibig ng Diyos ay nagkaroon ng realization sa kanila. Okay? Hindi tutukoy nito yung perfection sa ating pagkaunawa na perfection na walang na flawless. Okay? Na walang anong bahid ng kasamaan. At ganito rin yung sa all throughout the Gospel of John, yung same author na itong 1 John, yung salita din na perfect or sakdal sa Griego ay tumukoy doon sa reason kung bakit si Jesus pumarito sa mundo. Namely, to accomplish His work and the completion of His mission. Isang example niyan ay sa John chapter 4 verse 34. John chapter 4 verse 34, yung kanyang exchange with the Samaritan woman. John chapter 4 verse 34. Sinabi po dito, verse 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. So it's more on accomplishing yung mission. So nung sinabi dito ni Juan na the love of God is perfected, ibig sabihin yung pinaka-goal ng pag-ibig ng Diyos sa mga mananampalataya ay naisa sa katuparan. Ito yung mas naging mature pa sa mga believer. Yun yung tinutukoy sa perfection of love. At bukod pa dito, yung noun form din na binanggit ko nito ay ginagamit din sa New Testament para tumutukoy doon sa maturity ng mga believer. So hindi ito more of a perfection, kundi yung maturity ng mga mananampalataya. Isang example, ginamit ni Pablo sa Ephesians 4:13. Ephesians chapter 4, verse 13. Nung tinutukoy ni Pablo yung pagkakaisa ng katawan ni Kristo, sa verse 13 sinabi niya, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, diba, yung ganap at may sapat na gulang, mature, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Ito sinasabi ni Pablo ito sa konteksto dito sa in this side of glory, hindi ito sa heaven, ha? So again, sinabi ko dati, di ba kanina, yung perfection, hindi ito mangyari habang dito sa iyo sa mundo. Ito yung mangyari lamang pagdating natin sa kabilang buhay. Kaya nga, dito yung sinabi ni Pablo na hanggang maging taong may sapat na gulang, mature manhood. So yung dito sa ating teksto, masabi natin, gaya ng sinabi doon sa Pillar New Testament Commentary, the circuit of God's love is completed when we love one another. As sinabi din nung sa International Greek Commentary, the word perfected carries
the idea of completion being brought to maturity. Okay? So, ating tignan, again, pag binabasa natin yung tekstong ito, hindi ibig sabihin ng perfect na walang kahit bahid ng kahit anong pagkamali. Yung perfection dito ay tumutukoy sa accomplishment ng pinaka-goal ng pag-ibig ng Diyos para sa mga mananampalataya. At tayo ay dumago sa pag-ibig na naipapamala sa ating mga kapatiran. So, having discovered yung meaning nitong perfect or pagiging sakdal ng pag-ibig, ito yung mensahe na ating pagbubulayan ngayong umaga. The perfection or maturity of the love of God in us makes us ready at the coming of Christ. Ibig sabihin yung pagiging mature, pagiging ganap ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ito yung nagpapahanda sa atin sa muling pagbabalik ni Kristo. Ibig sabihin kung if you are loving your brethren, pinapakita mo yung pag-ibig mo sa kanila, isa yon sa assurance, ating katiyakan na tayo'y handa na humarap sa ating Panginoon sa Kristo. Diba? Mahalaga yung pag-ibig sa kapatiran. Ito yung pruweba na meron kang pag-ibig sa Diyos. Diba? How can you love your brethren? Nakikita mo kung how can you love God na hindi mo nakikita kung hindi mo iniibig ang iyong kapatiran na nakikita mo. So ang tanong natin ngayon dito na magiging basis ng ating mga points, main points ay, how does perfect or mature love make us ready? Na kung ating yung sakdal na pag-ibig natin ay naipapamala sa kapatiran, paano ito nag-contribute doon sa ating readiness sa pagdating ng ating Panginoong Kristo? From our passage, makikita natin una sa verse 17, perfect love or mature love gives confidence in judgment. Sabihin, meron tayong katiyakan sa paghahatol. It gives confidence in judgment. Pangalawa, perfect love casts out fear of punishment. Wala nang takot sa kaparusahan. Lilinawin ko yan, yung paano walang takot sa kaparusahan. Right? So una, perfect love gives confidence in judgment. Sabi sa verse 17, dito'y naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Yung pag-ibig ng Panginoong Diyos ay nagkaroon ng katuparan sa atin when we love one another. So, ganun yun. The love of God is perfected in us when we love one another. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos, hindi lang yan ipinamalas kay Kristo at naramdaman na experience natin, nakita natin, hindi para ibigin yung ating sarili, kundi para ibigin ang ating kapatiran, para ibigin ang isa't isa. So, sa ating text, sabi ito, so that we may have confidence for the day of judgment. Na yung sakdal ng pag-ibig ng Diyos ay ang goal nun para magkaroon tayo ng katiyakan or pagdubos na pagtitiwala sa araw ng paghahatol. Ito yung pinaka-goal, yung confidence, boldness sa araw ng paghahatol. Kung matandaan nyo, ito yung ating inaral din ng mga, I think, last year, dun sa chapter 2, verse 28 ng 1 John, kung saan ito ay may kinalaman doon sa ating paghaharap sa ating Panginoong Kristo sa kanyang muling pagbalik. Sabi sa chapter 2 verse 28 ng 1 John, at ngayon mga munting anak, manatili kayo sa kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. So yung realidad na babalik si Jesus, totoong babalik si Jesus, hindi man natin ma-feel na parang napakatagal pa. Totoo, according to the scripture, na babalik ang ating Panginoong Kristo at siya ay maghahatol. Siya ay magsasagawa ng paghuhukom laban sa mga nag-rebelde sa kanya at para i-confirm finally ang mga mananampalataya. Ito yung sinabi ni Pablo sa Acts 17 verse 30 to 31. Sabi doon, Acts 17:30-31, pagkatapos ni Pablo, nag-preach siya doon sa mga pagano sa Athens. Acts 17:30-31, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos
Ngunit ngayon ipinag-uutos niya na lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi. And 31, sapagkat itinakda niya ang isang araw, so one day ito, isang araw, kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Si Jesus yun. At tungkol dito, binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Ibig sabihin yung, pag tinanong mo, babalik ba talaga si Jesus? Ang sagot ng Biblia, yes. Pag tinanong mo, anong pruweba? Ang sagot ng Biblia, resurrection. Dahil muling nabuhay si Yesu Kristo, tiyak na siya ay babalik. Hindi siya nanatili sa mga patay. Kaya siya ay babalik. So anumang pakiramdam mo or sinasabi ng mundo na napakatagal naman, 2,000 years na, bakit wala pa rin si Kristo? Maghintayin lang sila. At tayo nagmaasa tayo na muling babalik ang ating Panginoon sa Kristo. So yan, at dito na yung ganap na pag-ibig, yung perfect love ay nagbibigay sa atin ng katiyakan, confidence sa araw ng paghatol. At nagbigay ng reason, so yun yung goal, tayo ay may katiyakan, meron tayong kapanatagan na sa araw ng paghahatol ay hindi na tayo tatanggap ng paghahatol ng Diyos dahil nga sinabi sa Romans na binasa natin kanina, wala nang condemnation sa kanila na nasa ating Panginoong Hesu Kristo. At marami itatanong natin na yung katanungan na it is possible for us to be assured that we can stand confidence before God in the judgment day. Brother Jeff, posible ba na pagharap ng Diyos, meron tayong katiyakan? Kasi maraming mga nagtuturo na hindi mo sure kasi. Sabihin pa nila, how can you be sure na pagharap mo sa Panginoong Diyos ay tatanggapin ka niya? Eh, nakita mo na ba? Yun yung mga dahilan nila. Pero sa Scripture, nagbibigay ang Diyos ng katiyakan sa atin na ngayon pa lang, we can be assured na pagharap natin sa Diyos ay tayo ay kanyang tatanggapin. Una, dahil sa dugo't katuwiran ni Jesus, primary yun, na ikaw ay nagtitiwala lamang doon, at sa ating experience, malaki yung kinalaman ng ating pag-ibig sa kapatiran. Kaya sinabi na yung ganap na pag-ibig sa atin ay nagdudulot upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghahatol. So kung wala kang pag-ibig sa kapatiran, hindi ka pwedeng makatiyak na makatindig ka sa huling mga araw. Kasi isa yun yung patunay na naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. So yun yung goal. At ano pa yung reason? Hindi lamang dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin, primary, napakahalaga nun. Ang reason din, sinabi sa ating teksto, sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Now, nagbigay si John ng reason kung pagtanong paano makatindig tayo sa harapan ng Diyos ng may katiyakan. Na panatag tayo. Na pag dumating ang Panginoong Jesucristo, panatag tayo na walang paghahatol laban sa mga mananampalataya. Sinabi ni Juan, dahil as He is, so also are we in this world. Ito medyo mahirap i-interpret to, pero sabihan ng Panginoon, tulungan tayo ng Panginoon. Kasi may mga ilan na nagsasabi na ito daw ay ini-echo nito yung sa 1 John 3 verse 2, kung saan sinabi doon, but we know that when He appears, we shall be like Him because we shall see Him as He is. Na parang, yung sa teksto natin na sinabi na, sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Ito yung may kinalaman doon sa pagharap natin sa Panginoon in judgment, where hindi na tayo hatulan dahil nga si Kristo ay hinatulan na. Though that is true, right? Hindi na tayo hatulan dahil hinatulan na si Kristo, pero mas may sense kung ating titignan yung passage na may kinalaman doon sa character traits ni Jesus na ating pinapamala sa ating kapatiran. Sabi sa atin, hindi sinabi sa teksto na sapagkat kung ano yung magiging tayo. Sabi ron, sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo
sa sanlibutan ito. Medyo malinaw sa English eh. Sabi doon, because as He is presently, so also we are. Hindi ito future pa, di ba? We are in this world. Kaya nga naman sinasabi ni Albert Barnes, we have the same traits of character which the Savior had, and resembling Him, we did not be alarmed at the prospect of meeting Him. So, yung sinabi na as He is, so we are, na katulad ng as we resemble Him, tayo naging kawangis ni Kristo, wala tayong takot sa paghahatol. Kasi, ibig sabihin nun, naging katulad tayo ng ating Panginoon sa Kristo. At sa pag-ibig sa kapatiran, naging katulad tayo ng ating Panginoon sa Kristo na umibig din sa atin na mga makasalanan. So, we are confident because we resemble His character as He is in this world, and the love of the Father. Diba? Si Kristo, inibig niya ang mga makasalanan. So as we resemble Him, nire-reflect natin yung pag-ibig niya sa ating mga kapatiran na makasalanan din tulad natin, ay nagkakaroon tayo ng katiyakan. At take note, ang mga mananampalataya ay in this world like Christ. Hindi siya sabi na of this world. Yung, diba, we are in this world, but we are not of this world. Pag yung phrase na of this world, ibig sabihin sa mundo ka. Kabilang ka sa mundo. May ingat si Juan sa kanyang pagkasabi, sabi niya, tayo ay nasa mundo, hindi tayo sa mundo o sa sanlibutan. Nandito tayo, we are still alive, we are living our life in this world, pero hindi tayo kabilang sa mundo. Nandito lang tayo, nanahan tayo, we are pilgrims na katulad ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay namumuhay sa mundong ito. So, ang punto dito sa ating unang heading ay one of the goals of the love of God for us is that we may love one another. Kaya nga si Jesucristo, di ba sa 1 John 3:16, kanyang ibinigay ng kanyang buhay para sa mga kasalanan upang tayo din ay ibigin natin o ibigay natin ang ating buhay para sa ating mga kapatiran. Ang pag-ibig is more of an active love. It is an action. Diba si Jesucristo, din lang niya sinabi na mahal ko kayo. Then tapos na, right? Nasa langit siya at nagpadala ng mensahero, mahal ko kayo. Hindi lang ganoon ang ginawa ni Jesucristo. Bumaba siya mismo sa mundong ito upang isagawa ang pag-ibig to the point ng kamatayan. Namatay ang ating Panginoong Jesucristo. At itong pag-ibig ng Diyos sa atin, and when this is real in us, ito yung katotohanan sa atin, we are assured in the day of judgment. Love is made complete among us, sabi ni Campbell, thus offering confidence on Judgment Day by being like Jesus in this world. So kung sa atin ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na ipapamalas, iniibig natin ang kapatiran sa kabila ng minsan hindi sila kaibig-ibig. Amin natin, not all the time na parang in love ka sa kapatiran mo, right? Minsan may hindi maganda siyang nagawa, hindi magandang nasabi, hindi magandang inakto. Hindi natin natanong na, bakit ko iibigin yan? Palagi namang late ka. Bakit ko iibigin yan? Palagi namang wala sa prayer list, right? Kundi ang ating pag-ibig ay hindi nakadepende sa kanilang ginagawa, kundi dahil sa pag-ibig ni Jesus na ating naranasan. So we become more like Jesus. At sa pamamagitan nun, ang pag-ibig ng Diyos ay na-accomplish sa atin. So tayo din, tignan natin pag may kamalian ng ating mga kapatiran, kaibigan, tignan natin ang ating sarili. Perfect ba tayo? Deserve ba na tayong ibigin? Hindi ba tayo minsan nag-fail sa ating Christian life? So ganun din ang ating pagtingin. Sa pagkabagsak, minsan pagkabagsak ng ating kapatiran, tingnan natin na tayo bumabagsak din. It's all only by God's grace, kaya tayo ay muling nakakapatid. Kaya nga kung wala kang pag-ibig sa Diyos at sa iyong kapatiran, hindi ka makakatindig sa araw ng paghuhukom. So reminder sa atin, magandang reminder lang ito, do lesson ito sa Sunday School kanina, hindi tayo ipinawalang sala ng Diyos dahil sa ating pag-ibig. Okay? 1
isang dahilan lamang kung bakit tayo pinawalang sala ng Diyos. Yun ay dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Pero itong pag-ibig natin sa ating kapatiran, ito yung nagsisilbing ating katiyakan na tinatawag na tayo ng Diyos. Kasi minamahal natin yung ating mga kapatiran na pinatawad din ng Diyos. So we are becoming more and more like the righteous one who is the basis of our justification. So, out of gospel gratitude for who we are in Christ, we love others as Christ loves us. Magpapasalamat tayo sa Panginoon. Ibig na tayo. Ito ba yung sinabi ni Daniel Akin sa kanyang aklat? The threat of punishment will disappear. The fear of punishment will evaporate. Love never fears judgment or punishment. It is bold. It is confident. Meron tayong katiyakan sa paghahatol. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay mas naipapamalas pa sa atin. At napapamalas natin sa ating kapatiran. So ang tanong sa atin, hindi lamang are you ready? Right? Are you ready? May nagsasabi na ready ka na ba? Handa ka na ba? Sabi ng mga believers, yes, handa na kami. Pero pag tinanong mo sila, are you confident? Ano yung basihan mo ng readiness mo? Confident ka ba sa iyong sariling kakayanan? Or are you confident dahil sa ating Panginoon sa Kristo? Hindi lang sapat na are you ready? Bob, are you ready when the time comes na bumalik si Kristo? May katiyakan ka ba kay Kristo? Naway na itanong din natin sa ating mga sarili. So, sa pag-ibig ng Diyos na nasa atin, hindi lamang tayo confident in the judgment day, but wala rin tayong takot sa paghahatol or sa punishment ng ating Panginoong Diyos. Now, I have to clarify this, yung sa ating second point, perfect love casts out fear of punishment. Na wala nang takot sa kaparusahan. Sabi sa ating teksto, verse 18, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa naging sakdal sa pag-ibig. Ibig sabihin ba ang mga Christian wala nang takot sa kahit anong mga bagay? That is not true, right? Now, tingnan natin. Yung fear is put in opposition with love. Now, anong klaseng takot ito? Okay? Sabi doon sa ating teksto, walang takot sa pag-ibig. Sa book ni John, dito lamang minention yung salitang fear o takot. Pero, fear has a place for a Christian. For example, sa New Testament church, sa Acts 9:31, paano dinescribe doon yung mga early church? Paano sila lumakad sa harapan ng Panginoon? Acts chapter 9, verse 31. Kasi maaari mo sabihin nila na, okay, sige, there's no fear in love. So, ang mga Christian ay wala ng takot. Pero sa Acts 9:31, sinabi dito, na buhay ang mga sinaunang Kristiyano, sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan at tumatag ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria na namumuhay na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo. Ito ay dumarami. So, ang buhay ng mga Kristiyano in the New Testament Church, even now, I believe, ay namumuhay tayo ng may takot sa Panginoon. Sabi niyo, oh, paano yun, Brother Jake? Ibig sabihin, parang may mali ang Biblia, nagko-contradict yata ito. Now, tingnan pa natin. Bukod dito, sinabi din sa mga passage like Philippians 2:12, Ephesians 6:5, na merong sense na ang mga believers sa ating paglilingkod, we serve God with fear and trembling. So again, merong takot, merong panginginig pa. Right? So ano ngayon ibig sabihin ni Juan? Na malinaw sa New Testament, merong pagkakaiba between reverence fear sa Panginoon at yung fear of judgment, yung eternal judgment. So tigpansin ninyo, yung salitang punishment. Sa King James, ang pagkasalin nun ay torment. Torment. At dito binigyan ng linaw ni Juan na kung saan it is a fear that has to do with punishment or chastisement. At alam niyo ba, yung word na punishment dyan sa verse 18 ay 2 beses lamang na ginamit sa New Testament.
dito sa 1 John 4:18, yung isang paggagamit naman ay nasa Matthew 25:46. At doon sa Matthew chapter 25 verse 46, ang paggagamit doon ni Matthew, ng author ng book Gospel of Matthew, ay may kinalaman sa eternal punishment. Tingnan natin, Matthew 25 verse 46. Sabi po dito ng salita ng ating Panginoon, no? Matthew 25:46. At ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. So, sa other usage ng word na ginamit ni Juan dito, yung no more fear of punishment, ito'y wala nang takot sa walang hanggang kaparusahan. So, kaya nga dito makikita natin na yung punishment na tinutukoy dito ay hindi lamang yung punishment or disiplina ng Panginoong Diyos in general. We still fear the Lord. That's why we walk with fear and trembling daily. Na sabi ni Daniel Akin, when God's love has reached its intended goal and accomplished its perfect work, fear before God is driven out, and the dread of punishment is vanquished. Na kung saan yung hukom ng sanlibutan na magpaparusa sa mga masama ay siya ang ating tatay. Siya ang ating ama. Di ba, gaya sa Sunday school kanina, siya ang ating ama. Makatanggap man tayo ng displeasure ng Diyos bilang ama sa ating mga mananampalataya, ay wala tayong takot doon sa eternal punishment ng Panginoon. At tandaan natin na itong eternal punishment, yung kawalan ng takot doon ay hindi dahil sa pagiging arrogant. It's not out of arrogance, kundi dahil sa ating humble recognition na hindi tayo natanggap ng kaparusahan dahil tinanggap na ng ating Panginoon Jesus Kristo. At sinabi pa ni Juan dito, and whoever fears has not been perfected in love. Has not been perfected in love. Kasi nga sa New Testament, ang pag-ibig ni Kristo na ipamalas doon sa pag-aalay ng kanyang buhay ay idinisenyo upang tayo ay palayain sa pagkaalipin sa takot. So hindi tayo slave ng fear. Ang mga unbelievers, sila ay may takot, meron sila sa alipin ng takot, naumuhay sila sa takot, sa parusa ng Diyos. Pero tayo, though we recognize na merong punishment na paparating, if we do not live aright, but because of Christ, ay inaasam natin na dumating na si Kristo. At tayo merong katiyakan na hindi tayo hatulan kagaya ng gagawin sa mga unbelievers. Tignan nyo sa Hebrews 2:14-15. Hebrews chapter 2 verses 14-15. Verse 14, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa mga katulad ay Diablo, ay ang Diablo. And then verse 15, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. So yung mga wala pa kay Kristo, sila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Ang mga believers ay napalaya na. Diba? Sabi sa Romans, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot or bondage ng pagkaalipin sa pagkatakot, kundi tayo ay binigyan ng espiritu ng kalayaan. Tayo ay pinalaya na mula doon sa takot na maalipin sa mga hindi mananampalataya. Kaya nga, makita natin na yung fear in the face of judgment stands as evidence that the believer's love has not yet to be made mature. May mga nakikita tayong mga tunay na mananampalataya, pero they are not yet growing in full maturity, kasi alam natin na hindi naman once you are a Christian na fully knowledgeable ka na sa lahat ng mga bagay, right? At ang mga baby, pinanganak yan, hindi naman lalabas siya ng 18 years old na, di ba? Kasi na medyo mahirap yata yun.
Ang mga believers din, mga baby pa, infant in faith, na lumalago pa, maaring meron tayong isang nag-a-apply sa membership na nagsasabi na, okay lang ba, Brother Jeff?